pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Maaari ko bang anyayahan at tayo makipagkamay sa ating mga kapatid at sabihin, maraming salamat sa buhay mo. Maraming salamat, Panginoon. Yun, pwede tayong maglibot. Pwede nating kawayan kung medyo malayo. Kung may pasubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo ay sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo ay sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan pa. Buhay ko nang purihin ka, oh hallelujah. Buhay na namin, Panginoon, na patuloy at patuloy ka namin papasalamatan. Pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Nang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, so hallelujah. Maraming salamat at patuloy naming nakikita, Lord, na gumagalaw ka sa buhay namin. Gaya ng dagat, Panginoon, na hindi napapagod na umalon. Kami, Panginoon, ay hindi rin napapagod na taas ka, purihin ka. Dahil alam namin, ang buhay namin ay para sa iyo, Panginoon. Puso ko ay sa'yo magmamahal.
sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Lakas na pagsitay, iyong bigin, kalakip ng awitin. Mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Panginoon, kalakip ng awiting ito, O Lord. Ang pag-ibig namin naalay sa'yo, O Lord. Oh, hallelujah. Lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong bigin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, halakip ng awitin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Hallelujah. Sabi sa Biblia, Isaiah 53 verses 3 to 6. Sabay-sabay po nating basahin. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan.
Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa Kanyang mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na Kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa Kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Binayaran ng ating Panginoon ang ating mga kasalanan. Tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan sa mundong ito. Napakadakila ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Napakaganda at patuloy nating itataas at kikilalanin ang Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa ating kalayaan. Hinamag at tinawanan, ngunit hindi ka lumaban. Pagkat laman ng isip mo, lubos na kaligtasan ko. Ibinigay ang buhay mo para sa bagong buhay ko. Nasa isip mo'y ako minamahal ang tulad ko. Pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Ibig mong kay ganda, kamatayan mo dahilan ng tunay kong kalayaan. Kami ngayon'y iyong anak, minamahal mo ng ganang. Pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, pag-ibig, O Panginoon, kay ganda ng pag-ibig mo. Maraming salamat sa pagbubuo sa amin. Ang pagmamahal na binigay mo sa amin, O Lord. Inalay mo ang buhay mo para sa amin, O Lord God. Pag-ibig mo kay ganda, ako'y sa iyo, ako'y nilaban mo, ikaw lamang ang kailangan ko. Mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo kay ganda. Ako'y sa iyo, ako'y nilaban mo, ikaw lamang ang kailangan ko. Mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig
pa mga kapatid. Ako'y sa'yo, Ako'y nilaban mo, ikaw lamang ang kailangan ko. Mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo ay ganda. Pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Purihin ka sa awit, tataas ang aking tinig. Tinataas namin ang aming mga boses, Panginoon, at isinisigaw, O Lord, ang pagmamahal namin sa iyo, Panginoon. Higit pa sa kalangitan, kalwalhatian ang hatid mo sa amin, O Lord. Walang kapantay na pag-ibig, O Jesus. O hallelujah. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, oh hallelujah, Lord. Salamat sa buhay.
salamat. At habang buhay ka namin pupurihin at itataas. Patuloy namin ilalaban ang mga ginawa mo sa amin. Pagmamahal na binigay mo sa amin, Panginoon. Habang buhay ka namin pagsisilbihan at habang buhay ka naming mamahalin. Dahil ikaw ang unang nagmahal sa amin at tinanggap kami, Panginoon, ng buong buo. Maraming salamat. Maraming salamat. Oh, hallelujah, oh Lord. Gracious and loving God, we thank you and we come to you with a grateful heart. We are so blessed that you have called us by name to come and worship you, God. We thank you, Lord, for all the blessings that you are pouring to each one. And Lord, we praise your name. We glorify you, O God, for all the things that you have done in our lives, O Father. Challenges and blessings, O Father, we worship you, O God. Lord, may you bless this worship, O God, as we come to you. May your Holy Spirit be with us as we listen to your words today, O God. And Lord, may you bless our leaders, all the Christian leaders that you are using, O Father, to spread your words, O God. May you give them wisdom and understanding, O God, to share your words, O Father God. And Lord, may your people, O Father, open our hearts, our ears, our eyes, O Father, to listen to you, to your words, O God. And Lord, we also pray, Father, for our governments, O Father God, our political leaders, O Father. Lord, we know that you have plans, and Lord, you have put them into that positions, Lord, because you have plans, O Father God. Lord, may you continuously use them, O Father God. Give them wisdom and understanding that they will use this, O Father, for your glory, O Father God. And Lord, we pray, O Father God, that your words today, O Father, be planted into our hearts, Lord God, that we will walk with it, O Father God, in our daily lives, O God. We also pray, Father God, for the news, O Father God, that we are hearing online, O Father God. Lord, may you, Father God, be the center of everything that is happening in this world, O God. We thank you, Lord. We glorify you, O Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Hello! Good morning! Welcome po sa ating lahat. Welcome to Dime Marketplace. My family, your family, our family, in the heart of Makati and beyond. Siyempre, ayan, truly that the Lord is good. We are expanding, no? Kasi may beyond ng ating tagline. Yes. Ayan. Okay, tapos na po ang Valentine's. Buti naman para sa mga singles ba yan? Okay. Ayan, welcome po ulit sa ating mga visitors. May mga first time po ba? Ayan, first time ko ulit mag-host. Ayan, nung last kasama ko si Ate Viva eh. Tapos na po ang Valentine's, no? And for sure, marami sa inyo ang nakatanggap ng flowers, chocolates. Daming kinilig. Si Ate Viva kaya. Ayan. Okay. Wala po akong pa-games kasi wala po akong pa-premyo. Pero, alam nyo to. Nagbabasa po ba tayo ng dyaryo dito? Or ako lang? Philippine Star. Ayan, pero nakikita din natin to online. At dahil last Sunday na po ng February, fun facts lang po to na nabasa ko. Ang source ko po dito is Philippine Star. Ayan, kailangan natin ng source para hindi tayo makopyright. Can you guess kung ano yung mga post ni Philippine Star sa buong February about love month, syempre kasi
Aside from mga other issues. Last February 8, February 13, February 14, February 15, February 19, and February 21. Wow, ang dami. Ang daming pakulo kasi ni Philippine Star, napansin ko lang. Ano kayang mga balita dito? Ayan, February 8. February 8 ba yung engagement? Siguro according sa PSA ba to? Bakit nakapag sila ng proposal day? Wow, ang daming nag-propose nung February 8 ba? Ganon? Ayan, nung February 13 naman, marami bang gumala sa inyo? Because it's Valentine's Day with friends. Gala time with friends daw before February 14. Ayan. And nung February 14, syempre alam ko ang sasabihin nyo Valentine's Day. Pero ang sabi ni Philippine Star, it's International Book Giving. Ayan, binase ko lang sa aking Yan, book giving. Hindi ko sure kung alam ni Kuya Aris. Nagpabigay po ba kayo ng mga books? Ayan, sa library kasi nagpabigay kami ng ballpen. Ayan. And nung February 15 naman is Single Awareness Day. Para sa atin to, Ate Viva. Yan na ang hinaantay mo. Hindi ka sure. Okay, sige. Ayan, nung February 19 naman, ano kaya, nabalitaan kaya to ng mga, para sa mga guys din naman po ito. Confession Day daw. Nag-confess na ba kayo sa mga crush ninyo? Crush! Kuya Ryan, nag-confess ka na ba? Amen! Okay, antayin natin yan. Next year, February 19. Alam mo na. Okay. Nung February 21 naman, ito naman, medyo anong balita to? Sabi ni Philippine Star, Breakup Day. Ano ba yan? Kaya pala ang daming nabalitaan ngayong February na nagbre-break up, no? Umabot lang hanggang February 14. Ayan. Pero anyways, let us always remember, no? Walang papantay sa pag-ibig ng Jesus sa atin. Amen? Ayan. Let us never break our relationship with God. Amen. Punta na po tayo sa ating announcement. Baka ano po dito. Our services and activities. PM Sunday service, on-site and online. I encourage yung mga nanonood online na mag-join dito sa ating sanctuary. Ayan. And of course, due to sa mga panibagong rules ni Meta, due to basahin ko na lang ha. Due to Facebook policy changes, we are currently in the process of migrating our online services to YouTube. Ayan. We are no longer streaming our service via Facebook Live. Kasi after 30 days, i-delete ni Meta. For now, we will record the on-site activities and post them after the service. Ayan po yung konting announcement po. And of course, every Thursday, we have our TM Thursday service. Online, sa YouTube na din po. Ayan. Of course, the Tuesday prayer night, I encourage also everyone, pati po ako, encourage ko din sarili ko na mag-join kahit sa online or on-site. Okay, tara na po sa ating testimonies. Excited na po ba ang lahat na pakinggan ang testimony ni ang first natin is si Kuya Albert. Right, thank you, Sir CJ. So ako gusto ko lang tuloy-tuloy dahil Tagalog ang mga nawit natin kanina. So gusto ko rin pasalamatan ang Panginoon sa ating wikang Tagalog din. So ako ay nagpapasalamat sa Panginoon. 3 bagay yung aking natanggap ngayong linggo. Una, pinayagan po ako ng manager ko na ako po ay magkaroon ng 3-month na leave before po sa final exam. So that's one. And then second is yung sa yung result ng aking annual medical check-up. So it improved a lot.
So may mga finding last year about mga impacted na veins or sa lungs, pero since thank you sa Dye Marketplace Running Club, na-encourage tayo, medyo nag-open yung mga inactive na mga veins, arteries natin. Nag-ano siya ng oxygen. So thank you. And then lastly, I think this is something na parang personal din sa akin kasi when I entered law school, parang this is my classmate during my first year, first subject. And I was blessed by his life kasi siya yung kumbaga parang ina-appoint ng teacher namin before we start our class to pray. And even he was also requested to parang render a song. So at the back of my mind, sabi ko, ay gusto kong magkaroon ng parang relationship dito sa kapatid ko na to. I know that he is a Christian at that time, pero I heard nga na Christian na siya. So sabi ko, sometimes I want to really bond with this brother. And life, parang all of a sudden, di ba? Parang by God's mercy, parang last week, nagkaroon ng connection agad through Charles, nagkaroon ng connection and then message. And then nowadays, I'm very blessed to have our brother, attorney, J. Lord de la Cruz. So from Nemenso. So welcome. And then yun lang po, maraming salamat sa mga ginawa ng Panginoon. Wow! Thank you, Kuya. Welcome po, Kuya. Kuya JP. J. Lord. Yes. Welcome to Dye Marketplace, our family in the heart of Makati. And beyond. Yes. Ayan, may testimony din po tayo from Sipar. Let us welcome Sis Lily. Wow. Good morning, everyone. Takas. Sorry, shy type po ako. So, yun nga po, I'm Lily. Produktong Sipar for Jesus. So, I just... di ba? Si ate, so, kakapasa ko lang po ng licensure examinations for CPA held last December. So, one thing I've heard a lot during review and even during undergrad was that once I passed, hindi ako maghahabol ng work. Work yung maghahabol sa akin. So, you kind of see where this is going. But, well, true enough, days after I passed, ang daming nag-message sa akin na firms for job opportunities, gano'n. Pero, sabi ko, okay, mag-rest muna ako. Oh. Parang ang yaman, di ba? Anak ba ako ni Henry C? Pero wala pa kasi akong full rest. So from undergrad, agad review. So parang dire-diretso. So sabi ko, okay, sige. December lang naman. And then during December, sabi ko, okay, after oath-taking na lang siguro. Which is after, last week of January. So, yun. First week of January, well, actually, nag-apply na ako sa isang firm na yun talagang yung goal ko, which is Deloitte. So, first week of January, nakikita ko na yung stories ng classmates ko. First day of work, ganon. So, okay lang. Pinili ko to, mag-rest ako. And then after oath-taking, doon ko na okay, sila 1 month na ng work, ako nagsistart pa lang mang-send ng applications. So, parang pinili ko to, pero a part of me feels like I'm falling behind. Kasi sabay-sabay naman kaming pumasa. Pero sila nagwo-work na ako, pabigat pa rin sa bahay. So parang ganun. And I'm a workaholic. So parang nabobore na ako sa bahay. Bakit sila may ginagawa na ako? Wala pa rin, nag-Netflix pa rin. So parang yun, it kind of made me impatient na rin. So 1 month na rin ang application ko sa Deloitte. So parang normal ba to na ganito katagal? So I also parang started feeling a little bit anxious. So, nag-start na rin ako mag-send ng application sa second choice ko na firm. And then, I kind of blew it up. Parang, I messed up kasi akala ko yung final interview Friday. Thursday pala. So, na-miss ko yung final interview. So, parang, ano ba itong nangyayari? Bakit? Wala na akong ginawang tama. Parang ganon. So, but at that time, so yun, parang nagpapanik na ako a little bit.
And then si Ate Viva nag-message sa akin, nangumusta. So parang it was, grabe si Lord, grabe yung paggamit niya ng people as an instrument to say na, nandito ako, don't panic. I'm gonna use people to help you. And then true enough, sinabihan ako ni Ate Viva na makakatulong si Ate Roch, sila Kuya Albert. And then yon, parang it gave me some peace na parang, okay, sige, may mga taong tumutulong pala talaga sa akin. Parang may nag-guide sa akin, so ganun. So yon, naghintay ako. And then, 1 week later, yun na, nag-email naman yung KPMG giving me a second chance. So yon, na ano naman yung final interview. And then the next day, yun, may job offer na. So parang, thank you Lord talaga. Parang yun nga, parang nagiging anxious na ako, pero Lord, may way siya para sabihin na kaya mo naman. May itutulong naman ako. And then, the funny thing is, last day, deadline na ng contract signing, February 20. So, 9 a.m., nakapag-decide na ako, okay, sige, KPMG na lang. Nag-sign ako ng contract, 8 a.m. 10 a.m., nag-send sila ng email for the requirements. 1 p.m., nag-email na yung Deloitte. So, parang, although, may panghihinayang talaga. Kasi parang, if I waited a little longer, siguro, nakukuha ko pa yung dream firm ko. Pero at the end of it, it's like saying na, kasi during the waiting, parang nawawalan na rin ako ng confidence. So parang, akala ko ba kaya ko? Pero bakit ang hirap pala maghanap ng work? Pero yon, siguro it was God saying na, kaya ko naman, kaya mo naman Lily, but I have other plans for you. So kasi if ang raming chances, ang raming days, kasi almost 2 months yung application ko sa Deloitte, pero bakit sa day pa ng deadline na nag-sign ako ng KPMG? So parang it's like saying na, hindi mo kaya yung Deloitte, pero iba yung gusto ko para sa'yo. And I'm here to parang, okay, I accept God's plans, at least dito, yung firm na sinainan ko, like, nandito lang sa Makati. So, mas malapit sa family, sa TM, mas malapit, So parang, there are other ways na parang, sige, yun. So, magtiwala lang kay Lord. Yun lang po. Amen! Yes! May plano ang Panginoon. Diba? Okay, now, yeah. Thank you so much sa testimony mo, Sis Lily. Diba? May plano talaga ang Panginoon. May mga plans tayo, pero may mas magandang plano ang Panginoon para sa atin. Yes. It's an encouragement also to us, 'di ba? And now, alam ko meron pang mga gustong mag-testimony, pero i-reserve po natin 'yan for next Sunday. Yes? Yes. Ayan. Let's go now to our tithes and offering. Ayan. Mark chapter 12 verse 41 to 44. Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amount, but a poor widow came and put into very small copper coins, worth only a few cents. Calling his disciples to him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live in." Amen. Jesus taught that giving is important, and that what matter is our attitude of giving, not the amount we give. Let us always remember that when we give to the Lord, He is not counting the number, but He is seeing the heart of being a cheerful giver. Ayan, we encourage everyone to give for the Lord because we are being blessed, no? And we are expanding as we can see, no?
just a little testimony na our church is expanding also. Like, we have our new home. Yes, new kids room, di ba? And next week also, magi-start na din po ang kick-off for Sipar for Jesus. Yes. And it is a great testimony, no, that the Lord is pouring out many blessings. Amen? Ayan. With that, flash on our screen. Let us give our tithes and offering with a joyful heart. Ayan po yung mga account natin. Pwede nating screenshot or picturean. Ayan. Let's pray for our offering. Yes, Lord, we thank you for your unconditional love to us, O God. We thank you for you have pouring out many blessings to each and every one of us. Lord, may this offering, O Father God, be useful for the expansion of your kingdom, O Father God, to reach more people, O Father, to come and worship your name, O Jesus Christ. We thank you for all the blessings that you are giving, O Father. May you bless our works, O Father God. Bless those who give, O Father God, and those who are seeking for a job, O Father God. May you continuously, O Father God, may you continuously, Father, bless them, O Father God, that makikita nila, O Father God, na may plano ka sa kanila, O Father God. Lord, we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, ang ating preacher ngayon is Pastor Earl. Welcome! Thank you po for inviting me here again. Tsaka congratulations po sa Win Marikina. Meron po silang nidedicate ngayon yung building din doon. So palakpakan natin si Lord doon. So yan, salamat po Tita Sandy. God bless po and sa lahat ng leaders na nandito. Na-miss ko po kayo. Natutuwa ko nandito si Lily. Tapos happy anniversary po kasi hindi ako naka-join last week. Dahil yung dream climb nung ang asawa ko po kasi, na-meet ko online yon sa dating app. O, tapos in-stalk niya na ako. Hindi, wala naman siya dito eh. Hindi. Ang startup conversation namin, dream hike niya yung Pulag. Yung asawa ko po kasi ay hindi hiker. So, Facebook hiker lang siya. So, sa Facebook lang siya tumitingin ng mga bundok. Ngayon, ang gusto niyang marating, Mount Pulag. Sabi ko sa kanya, doon kami nag-start. Kasi dati gusto niyang i-DIY. Sabi ko sa kanya, good luck sa'yo. Kasi hindi siya pwedeng i-DIY. So, kailangan group hike talaga siya. Dati kasi, bago mag-pandemic, nung wala pa akong tiyan na ganito kalaki. So, yearly, nasa Pulag kasi kami ng mga kaibigan ko na nag-hike. So, parang yun yung aming reunion yearly sa Pulag. Pero, via Akiki Trail kami. Yun yung trail na na piso na lang, langit na. So, yung trail kasi na kung saan ko idadaan yung asawa ko, yun yung tinatawag naming artista trail. No? Para sa aking artista, tingnan mo yung katabi mo, mukha ba artista yan? So, yun yung trail na pwede kang dumaan doon kahit nakapang-mall ka na sapatos, ganyan. So, yan. So, yun yung, kaso, maputik nung nakaraan. So, hi sa asawa ko kasi nanonood siya. Nag-aalaga siya nung benan ko eh. Kasi yung benan ko, walang nag-aalaga. So sabi namin, sabi niya, hindi mo na siya makaka-join ngayon. So yan. So nasa series tayo na In Christ. No? I was asked na to exhort. No? Kasi nung nakaraan, yung installment ng series natin, si Roch Naganda, which is nasa Win Marikina, yung ex-girlfriend ni... Kasi asawa niya na ngayon, kaya ex-girlfriend. So yung kanyang running mate, nasa Marikina din siya, no? So in-explain niya tungkol dun sa pagiging high priest, no, ni Lord Jesus Christ. Ngayon, dudugtong natin ngayon, no, kadugtong ng series natin. So, ang title ng preaching ko ngayon is Jesus is Greater Than. Yan. So, tuloy natin yung text natin sa Hebrews 9, verse 23 to 28. So, dyan, basahin natin siya, no?
So, ito, ESV version siya. So, sabay-sabay natin siyang basahin. Thus, it was necessary for copies of the heavenly things to be purified with these rites, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these. For Christ has entered not into holy places made with hands, which are copies of the true things, but in heaven itself. Now to appear in the presence of God on our behalf. Verse 25, nor was it to offer himself repeatedly as the high priest enters the holy places every year with blood, not his own. For then he would have had to suffer repeatedly since the foundation of the world. But as it is, he has appeared once for all at the end of the ages to put away sin by the sacrifice of himself, which is Jesus Christ. Verse 27, and just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. So Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for Him. So si God yung mag-bless ng kanyang salita. So let's pray. Lord, we pray, we ask Holy Spirit to guide us, speak to us, and kayo po yung, alam ko marami dito sa amin, pumunta sila dito, anticipating something from you. Huwag mo silang biguin, just meet them, Lord God. Salamat, Holy Spirit, for your guidance, and alam namin na nandito ka, for you have promised, whenever 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of them. Salamat, God, we acknowledge you, in Jesus' name, Amen. So, isa-isayin natin, no? Una, background muna ng Hebrews, no? Yung Hebrews, hindi siya letter, eh. So, for the longest time, sabi ng mga tao, it's part siya ng Ephesians. Yung Hebrews, hindi siya letter kasi pag binasa mo siya, wala siyang salutation. Wala siya yung kagaya ng ibang Ephesians. Pag binasa mo yung Philippians to the Philippian Christian, mga ganon. So, wala siya, no? So, most probably, sabi ng mga Bible scholars, yung Hebrews is a preaching, is an exhortation, no? Na nasulat. Tapos, technically, sabi ng mga dati, ang sabi nila, si Apostle Paul yung nagsulat. Pero, pag tinignan mo kasi yung Hebrews, yung style niya, hindi style ni Apostle Paul, no? So, most probably, hindi si Paul yung nagsulat ng Hebrews, pero, isa to sa mga itatanong ko sa langit. Sino ba yung nagsulat nito? Kasi unknown siya talaga. No? Ngayon, sinulat siya AD 70. Time na kung saan yung church, nagsisimula na mag-flourish. Pero, nag-start na yung persecution sa Rome, sa Italy. Ito na yung matinding persecution, no? Nag-start na siya. Ito na yung time din na kung saan si Emperor Nero, sinunog niya na yung marketplace ng Rome. Tapos ibinintang niya sa mga Christians. Kasi iniisip niya, nagpo-flourish, dumadami yung mga Christian, parang wala siyang control. So ang ginawa niya, meron siya at behind ang political scheme niya, gusto niyang i-reconstruct yung city ng Rome. Hindi niya ma-reconstruct. So, ang naisip nila, sunugin. Tapos, ibinintang niya sa mga Christians. So, imagine niyo yung persecution ng mga Christians. Just the other day, merong sa Republic of Congo, merong 70 Christians na was beheaded. Kasi, yung Rwanda na country, interesado sila sa minerals ng Congo. Ngayon, merong ISIS-backed na group doon. No? Tumawid sila ng border. Tapos, yung village na kung saan may mga Christian, no, pinatay nila yung 70 na Christian. No? So, hindi natin alam ba't nangyayari itong mga ganito. Pero, simula pa dati, may persecution na talaga sa mga believers. Sabi mo sa katabi mo, hello. Ang sarap sa Pilipinas kasi hindi tayo nakakaranas ng persecution dito. I have this privilege na nagkaroon ako dati ng Chinese na kaibigan na Christian. Tapos, pumunta sila dito, 4 sila sa Pilipinas.
Mga church leaders sila, no, sa China. Tapos kami ng mga friends ko na network of friends, pinapunta namin sila dito kasi gusto nila ma-experience lang. Simple lang yung gusto nila mangyari. Mag-worship sila nang kumakanta sila. Nung unang narinig namin yun sa kanila, through email, sabi ko, nag-worship nang kumakanta? Sabi ko doon sa mentor ko, yung may contact sa kanila, ano ibig sabihin nun? Tapos doon ko lang na-realize, na sa kanila pala, pag nag-worship sila doon, most of the time, para hindi sila marinig na nag-worship sila, hindi sila kumakanta. Nasubukan mo na bang mag-praise and worship nang hindi ka kumakanta? So alam nyo nangyari, pinapunta sila dito, mga Chinese na yon. Tapos inikot namin sila sa iba't ibang church. Grabe, may isang church na pinuntahan kami, na unang church na pinuntahan namin yon. Nilapitan kami ng usher kasi ang gulo ng apat na Chinese. Nagtatatalon. Slow song, pero nagtatatalon sila parang praise song. Tapos, ang mali ko lang kasi, hindi ko na-oriented church. So, parang yung usher na guluhan sila. No? Parang siguro na di-distract namin yung solemnity ng service. Tapos, tsaka ko lalagyan ng space sa usher. Sabi ko, pasensya ka na. Kasi, ngayon lang sila nakapag-worship ng ganyan na bawal kasi sa kanila. No? At doon sa lahat ng kasama ko na yon, nakulong na sila for sharing the gospel. At ang nakakamangha doon sa lahat ng nakasama ko na yun na Chinese, memorize po nila yung 1 Timothy, 2 Timothy, 1 John, 2 John, 3 John. At memorize nila yung buong Gospel of John. Kasi bakit? Sa kanila, pag nakahawak sila ng Bible, kailangan i-memorize nila kagad kasi pag na-confiscate, wala na sila kagad na Bible. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kamusta ka naman? So, no? And take note, yung mga kasama kong Chinese na yon, nandiit ako. Kasi that time, I was 25 years old. Meron doon, 22 years old siya. He is leading 2 million believers in an underground church. Billion kasi yung tao sa China. Pero nung nakasama ko sa Pilipinas, wala lang, napakasimple niya. Pero yung network na nililid niya, ganun kalaki. No? Hindi ko na alam nung umuwi sila, hindi ko na alam kung nasan na sila ngayon. Pero ang last na narinig ko, yung 25 years old back then, nakakulong na siya sa Siberia ngayon. Kasi nahuli siyang nagli-lead at namimigay ng Bible. So sabi mo sa katabi mo, kamusta ka? Hebrews, yun yung background. Persecuted church. Kaya yung ina-address ng Hebrews, ito yung mga Christian na kailangan ng encouragement. Why? They are in the thick of the fight. No? Grabe yung effect sa kanila nung faith nila versus nung society. Tapos, di ba tayo mga Christian ang hirap pag ini-imagine mo, no, persecuted ka. Grabe yung persecution galing sa labas. Tapos meron kang struggle from within. Di ba? Ang dami nating kaaway. Kaaway natin yung sarili natin. Yung dating ugali natin, na para bang manok, di ba sa probinsya, di ba pag kinatay mo, Bert, yung manok, tumatakbo pa no? Putol na yung ulo no? Parang ganun yung old self natin yung sinful self natin Pinatay na, pero paminsan-minsan, pumapalo pa rin, no? Hello? Kanina nagmotor kasi ako, galing ako ng Santo Domingo, Nueva Ecija. Thank you, Lord, kasi nakarating ako dito ng matiwasan. So, nagmotor ako. Naisip ko kanina, sabi ko, ano kaya kung yung isip mo, no, nabo-broadcast? Yung lahat ng sinasabi mo sa isip mo, naririnig nung katabi mo, no? Yung bang no? O kaya yung naririnig ni Roach lahat nung iniisip mo, no? No, Albert, no? Matutuwa ka siya o susuntukin ka niya. Kasi grabe yung mga thoughts sa atin. Dahil bakit? Sa thought natin yung battlefield, di ba? So, kalaban mo na yung old self mo,
kalaban mo na si Satan na hindi tumitigil. Kasi si Satan, hindi din naman siya natutulog eh. Hello? So, tapos kalaban mo yung sistema ng mundo. Tapos kalaban mo pa yung kasalanan. No? So, sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. No? Kaya, dito sa himay-himay na natin, no? So, yung first, sa Hebrews 9, verse 25 to 26, makikita natin, no? Sabi gano'n, no? Nor was it to offer himself repeatedly as the high priest enters the holy places every year with blood not his own. For then he would have had to suffer repeatedly since the foundation of the world. But as it is, he has appeared once for all at the end of the ages to put away sin by the sacrifice of himself. Ano ibig sabihin nitong yung mga verses na to? Kasi, pag pinag-aralan mo yung, kaya yung Old Testament, ang tawag niya, things, shadow of things to come. Kaya pag nagbabasa ka ng Bible at nagbasa ka kagad ng Old Testament, maliligaw ka. Kaya ako, pag may bagong Christian, lagi kong sinasabi, basahin mo muna yung New Testament bago ka pumunta sa Old Testament. Kasi bakit? Hindi mo ma-appreciate yung Old Testament pag hindi ka familiar sa New Testament. So, may sistema din yung pagbabasa. No? Kaya may tinatawag din tayong systematic theology. Hindi pwedeng bira lang ng bira. Hello? No? Lahat ng bagay may system. Ngayon, yung Old Testament, pag pinag-aralan mo siya, lalo na pag binasa mo yung 2 Chronicles, no? Tapos yung 1 Kings, 2 Kings, way back din sa Old Testament, yung panahon ni Moses, si God nagpatayo ng tabernacle. Yung tabernacle, tent lang yun na malaki. Pero, grabe yung pagpapatayo ni Lord ng tent na yun. Precise yung mga sukat. Tapos yung mga materials na gagamitin. Tapos, ang ilalagay lang doon, yung Ark of the Covenant. Ano yung laman ng Ark of the Covenant? Nandun yung mana, yung mana na kinain nila nung nasa wilderness sila. Tapos nandun yung staff ni Aaron, no? Yung nagbad, yung namulaklak na staff. Nilagay doon sa ano. It symbolizes the presence of God. Tapos naka-overlay ng gold yung chest na yun, no? So imagine mo yun. Tapos, doon sa tent na yun, hinihiwalay yun. Ano ibig sabihin nun? Ang gusto lang ni Lord na mai-instill sa mga tao, yung holiness niya, tsaka yung makasalanan na state natin, hindi pwedeng pagsamahin. Tapos moving forward, nung pinatayo na ni God through Solomon yung temple, kaya yung temple na yun, historically yung temple na pinatayo ni Lord through Solomon, wala pang templo na ganong kasing ganda at palagay ko wala na magiging ganong makakatapat nun. Kasi yung temple na yun, overlaid din ng gold yun eh. So grabe, precious din yung pagkakagawa nun. Sobrang dami ng tao na kailangan, mga talented na mga tao, mga skillful na workman. Tapos, ganun din. May Holy of Holies, may middle court, tapos may outer court. So ano yung sinisimbolize nun? Ang sinisimbolize nun, nga pala, hindi tinayo yung temple para tirahan ni God. Sabi ni Isaiah nga, doon sa experience ni Isaiah, yung train daw ng robe ni God, nung nakita niya sa vision si God, yung dulo lang ng robe ni God, yun lang ang nasa temple. So imagine mo, ano ibig sabihin nun? God cannot live in temples na made by man. Bakit? Sobrang laki ni God. Hindi siya kakasya doon. Ngayon, bakit nagpatayo si God? Anong logic ba nagpatayo si God ng temple? Kasi nga, gusto ni God na ma-instill sa atin, sa mga Israelites, sa atin mga Gentiles. Pag sinabi Gentiles, hindi Israelita. No? Ngayon, gusto ma-instill sa atin ni God, na yun nga, yung kabanalan niya, iba yung magiging treatment dapat natin doon. Tapos may separation talaga. Kailangan ma-realize natin na yung sin, it really separates us from God. Kaya dun sa temple na pinagawa ni Solomon, may 100 feet, mahigit, na thick na curtain na nagsiseparate dun sa Holy of Holies at saka dun sa middle court. Noong namatay si Jesus Christ sa cross, napunit yun. Kakaiba nga, miracle yan. Bakit? Lumindol. Nakakita na ba kayo ng lindol na pumupunit ng tela?
Walang ganon. Tapos ang pagkakapunit ng tela na to, 100 feet yung taas, hindi siya napulit galing sa baba. Nung lumindol, nung namatay si Jesus Christ sa cross, napunit yung tela galing sa taas. So, ibig sabihin, yung presence ni God, accessible na sa mga taong kagaya ko at saka kagaya mo. So, sabihin mo sa katabi mo, hindi ka lang cute. Hindi ka lang cute, may access ka na. So, ibig sabihin, yun yung sinasabi dito sa Hebrews. Hindi si Jesus Christ, hindi kagaya nung priest nung Old Testament. Yung priest ng Old Testament, alam niyo ginagawa niya, masalimuot. Kakatay sila ng hayop, tapos kukuha sila ng hyssop, yung sanga ng puno yon na hyssop. Tapos, idadaw nila yung sanga na yun na may mga dahon. Tapos, iwiwisik nila sa mga tao. So yun, hindi naman natatanggal yung sin. Pero, it is a ceremonial wash na parang pinapakita na yung sin, it requires blood para ito ma-cleanse. Yung blood galing sa life. Alam nga naman buhay pa, tapos nawalan ng blood. Walang ganun. Kaya sa Genesis pa lang, meron ng foreshadowing. Ibig sabihin, nung nalaman ni Adam at saka ni Eve na may kasalanan sila, tinanong sila ni God, may kasalanan sila, kaya sila nagtatago, na-realize nila na kaubad sila. Kumatay si God ng hayop, para yung balat ng hayop, yun yung ipantakip ni Adam and Eve. Kasi yung tinakip nila yung dahon. Subukan mo maging pasyonista ka, tapos dahon lang yung itakip mo. Baka makulong ka. Matutuyo yun. So, sin requires sacrifice. Blood. So, kaya yung Old Testament is a foreshadowing, no? Showing what things to come. Ang galing ni Jesus Christ, kasi bakit? Hindi siya kagaya nung high priest daw dati. Na yearly, kailangan gawin yun. Kasi yung kay Jesus Christ, yung sacrifice niya is enough. Kaya Jesus Christ is greater than. Hello? Ngayon, ano ba ibig sabihin ng sin? What is sin? Maraming ibig sabihin yan pag sinabi sa Bible. Pero as we grow older, mature sa Christian faith natin, mas nare-realize natin na dapat yung definition ng sin natin is based on our relationship with God. Ano ibig sabihin nun, Coach Earl? Ito ibig sabihin nun. Marami kasi sa atin, pag religion kasi, technical lahat ng bagay. Process lang. So, ano ibig sabihin? Sin, it separates us from God. Tama yun. Ang definition ng sin, may ginawa kang mali. Living independently. Nakadesign tayo to be dependent to God. So, pag nag-decide ka independently, sin na kagad yun. Na wala kang pakialam kay God. Bahala ako sa buhay ko. The same issue lang sa Genesis. Sabi ni Satan nung nasa Asia, di ba? Hindi ka na, talaga bang mamamatay ka pag kinain mo yan? Hindi ka naman mamamatay. You can be like God. So ano ibig sabihin ng sin? Ang sin, tinutulak tayo na magkaroon ng desire na maging independent apart from God. Sabi ni Satan, so we can be like God. Small letter G. Ano ibig sabihin? Ikaw ang Lord ng buhay mo. Kaya maganda yung tinestimony kanina ni Lily. Gusto ko dito sa firm na to. Di ba? Ito gusto ko eh. Pero ngayon, tinatanggap niya na hindi. Ito siguro yung gusto ni Lord. That's a sign na she has a surrendered life. Sino Lord niya? Si Jesus. Lord, gusto ko yun eh. Pero dahil Lord kita, ito gusto mo, okay na tayo dito. Cool tayo dito. Sabihin mo sa katabi mo, cool ka lang ba? So, hindi to tungkol sa affiliation, di ba? Dati kasi sa Old Testament, iniisip nila,
Pag pumunta na ako sa temple, okay na ako. Goods na kami ni God. Hindi yun yung issue. Ang issue, si Lord ba talaga ang Lord mo? Ngayon, nalima natin. Yung sinasabi ko. Dapat dumating tayo sa point, mga kapatid, na pag sinabi nating sin, hindi na technicalities yung nakikita natin. Ang nakikita na natin, yung relationship natin kay God. Parang si Albert. Hindi ako manghula, pero hulaan ko. Si Albert, ayaw na ayaw niyang gawin yung mga ayaw ni Roach. Dahil ayaw ng World War III sa bahay nila. Ibig sabihin, hindi naman dahil sa, di ba? May mga bagay talaga na hindi naman kasalanan. Pwedeng gawin ni Albert. Pero dahil ayaw ni Roach, he will consider the feelings ni Roach. Hello? Pag technical kasi parang ganito, hindi naman to Lord masama eh. Wala naman nakakakita. Wala ba naman yan? Traffic light lang eh. Di ba? Hindi naman siguro mawawala salvation ko dito. Pag religion kasi ang approach natin, mga kapatid, we will fall. It works all the time. Kasi yun nga yung ginagamit ni Satan. Pero pag intimacy relationship, yari siya doon. Bakit? Kahit anong alok niya sa atin, pag iisipin natin, ayoko, ma-open si God eh. Ayokong saktan si God. Pagkatapos ng kabaitan sa akin ni Lord, ng faithfulness niya sa akin, hindi ko gagawin yan. Pag religion mindset, pag may ilulusot, lulusot. Sabihin mo sa katabi mo, wag ka nga. Hello? Kaya may maraming Christian, paulit-ulit. Sin, repent, repeat. Sin, repent, repeat. Kasi religion yung approach. Kapatid, subukan mo yung sinasabi ni Jesus Christ. Intimacy. Subukan mo yung sinasabi niya na relationship phase. Ako, yung asawa ko, introvert eh. Pag dumating ako, magkukwento yon. Kasi, ang introvert, magkukwento lang yan sa mga taong kaklose niya. So, kahit walang kakwenta-kwenta yung kwento niya, makikinig ako with enthusiasm. Kasi I care. Mahal ko siya. Ang basis ng pakikinig ko, hindi dun sa kwento na may kwenta. Ang basis ng pakikinig ko, kasi love ko siya. Hello? Yun. Nagmumotor ako. May kamoting tumabi sa akin one time. 750cc yung motor ko eh. May tumabi sa akin, no? Sabi sa akin, nalabit ako. Stoplight eh. Sabi ko, medyo may sounds ako eh, konti. Di inangat ko yung helmet ko. Sabi ko, ano po yun? Sabi niya, hirap mo habulin. Sabi ko sa kanya, kuya, hindi naman ako nagpapahabol sa'yo. Yung pala, hinahabol niya ako. May pumitig sa isip ko. Paggago, iwanan mo. Pakita mo, napakalaki ng motor mo, di ba? Yung kanya mukhang kamote lang siya, di ba? 125cc. Kakain to ng alikabok. Pero hindi eh. Hindi ko naman kilala yung tao. Di ba? Ang ginawa ko na lang, nung nag-go na, pinauna ko siya. Bakit ko siya pinauna? Kasi kung kakarerahin ko pa siya, baka madisgrasya. Hello? Hunghang eh. Alam naman niya hindi niya mauunahan yung motor ko, pero susubukan niya eh. Sabi mo sa katabi mo, hunghang ka ba? Maraming pagkakataon, ganun tayo. Yung ipipilit natin, yung lulusot. Ang isa pa ang concern natin, alam nyo, sa Christianity, isang skill, pwede kong sasabihin na skill, personal ko itong opinion. Isang skill na dapat natin i-develop bilang Christian para mas lalo tayong mag-endure. Yung yung mabilis tumayo pag nagkamali. Hello?
Marami kasi sa atin, pagka nagkaroon ng kasalanan, no, sumabit, yung parang, ayoko na. Tapos ini-encourage ka ng kapatiran mo sa TM, no? Hoy, alam mo, sabi ng mga taga-TM siya, alam mo, Biba, kaya mo yan, kaya mo. Hindi ko kaya yan. Hindi ko na kaya. Ayoko na. Tapos nag-walling ka pa, no? Pero at the end of the day, sa likod ng isip mo, sige pa, encourage mo pa ako. Nag-iinarte lang naman ako eh. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na maarte. Alam mo yun, minsan pinapahirapan natin yung kapwa Kristiyano natin eh. Hello? May tinanong ako minsan, sabi ko sa kanya, sabi niya, Kuya Earl, ano bibigay mong tips sa akin bilang Christian? Simple lang. Sabi ko, ano yung gusto mong ginagawa sa'yo ng iba? Sabi ko, ikaw, anong gusto mong ginagawa sa'yo? Sabi ko, gusto ko, in-encourage ako. Gusto ko, tinatanong ako, kinakamusta ako, ganyan. So, kung ano yung gusto mong ginagawa sa'yo ng iba, yun ang gawin mo sa kapwa mo. Sino dito yung gusto mo ginajudge ka? Wala yatang ganun. Yung parang, magpo-post ka sa Facebook, no? I-bash nyo ako. Hanggang umiyak ako. Walang ganun. Hello? Jesus is greater than our sins. Sabing gano'n, no? To view sin in the basis of our relationship with God, Jesus Christ redeemed us. Tamang-tama, marami tayong abogado dito. He is our advocate. Inatorni niya tayo sa langit. Ang pagkakaiba niya doon, sabi sa verse, yung pare sa templo sa lupa. Ang matindi kay Jesus Christ, hindi niya na tayo inatorni na kagaya ng pag-a-attorney noong mga priest dati na hindi naman talaga effective. Feel good lang. Ang ginawa ni Jesus Christ, sa langit, sa harap talaga doon sa langit, doon niya tayo inabogado at doon tayo na-absuelto dahil doon sa ginawa niyang sacrifice. Na-absuelto talaga tayo. Redeemed. Pag binasa natin, pag may time kayo, basahin niyo yung Ruth, yung book ng Ruth sa Old Testament. Kwento kasi yun, kaya siya nasama sa Bible, kwento kasi siya. Sa Old Testament, pag yung pamilya nalubog sa utang, kaya meron siyang kahit malayong kapamilya, pwede siyang i-redeem. Ang tawag doon, kinsman redeemer. So pag may nalubog na utang, hindi makabangon, magiging slave na, may pag-asa siya. Pag meron siyang kamag-anak na tatayo at sasabihin, babayaran ko lahat ng utang niya, babalik siya sa dating estado niya. Si Jesus Christ, yun yung ginawa sa atin. Kaya anuman yung mga mistakes mo sa nakaraan, anuman yung mga nangyari sa'yo, kay Jesus Christ, we always have a clean slate. By faith yun. Hello? Kaya sabihin mo sa katabi mo, tayo na. Nakakatawa naman siguro pag may nakita kang tumatawid dyan sa Makati Ave, no? Pumasok ka ng Lunes, nakita mo, nadapa siya. Nahiga, no? Tapos hindi siya tumayo. Tapos pagdating mo ng Miyerkules, nandun pa rin nakahiga. No, tapos tinanong mo, bakit nandiyan ka pa rin nakahiga? Nahiya akong tumayo. Tapos walang tumutulong sa akin. Wala naman yatang ganun. Pansin mo, di ba? Marami sa atin pagka nadapa, kala mo walang nangyari, di ba? TV ba, nangyari na sa iyan, di ba? Parang, kaya niyo yun? Di ba? Yung tatayo kagad, parang ma-spring, di ba? Kasi ganun yun. Kailangan magaling ka mag-bounce back. Isa yan sa mga skills na dapat nating i-develop sa atin bilang Christian. Yung emotional strength na kailangan, yung mental strength na kailangan, na mag-bounce back. Kasi bakit? May dahilan bakit tayo mag-bounce back. Kasi Jesus is greater than our sin. Amen? Yung buhay ba natin, does it shows na redeemed tayo? Mabigat na tanong yan. Minsan nakakalungkot pag yung Christian, hindi mo malatang Christian siya kasi parang baon siya sa utang, yung mukhang baon sa utang, no? Yung parang mukhang pasas. Nakita na ba kayo mukhang pasas? Yung grapes maganda pa yun eh.
Pag natuyo yung grapes, yun na itsura niya, pasas na. So, mahirap pag ganon. Sabing gano'n, no? Hebrews 9 verse 27. Next. Sa mundo na to, no? Sabi nga, and just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Yung pinakamabigat na word, lalo na sa panahon natin ngayon, yung word na judgment. Ayaw na ayaw natin yan. Hello? Pag sinabing judgment, diba? Nakakalungkot ngayon sa social media na based na lifestyle ng mga tao ngayon. Maraming tao ngayon, connected sa social media, pero disconnected sa real life. Pansinin nyo, marami kang friends sa Facebook, hindi mo talaga sila friends. FB friends mo lang sila. Hello? So, connected, pero totoo, disconnected talaga. Tapos marami ang motivation, wag ma-judge. Part ng buhay Kristiyano natin, yung judgment. Ngayon, based dito sa text na to, dalawang klase yung judgment kasi pag pinag-aralan natin yung eschatology, no? Hindi natin siya pag-aralan ngayon kasi mahaba, isang buong subject sa Bible school yun. Pero dadaanan lang natin. May paniniwala yung mga Christian na may tatlong judgment. May iba. Meron namang iba na yung tatlo daw yun, iisa lang yun. Pero sa Bible, malinaw, may judgment na ibig sabihin, pag namatay ang isang tao, paggising niya at karap niya na si God, wala nang chance yun. So, tatanungin ka na ni God. Ang unang tanong muna, tinanggap mo ba si Jesus Christ? Kasi pag hindi mo tinanggap si Jesus Christ, yari. No? Classmate mo na si Satanas doon. No? Doon sa... Mahirap doon. Sa hell. Yung pangalawang judgment, pag tinanggap mo na si Christ, merong isang judgment din. Pag humarap ka sa langit, tatanungin ka naman ni God, Ryan, anong ginawa mo sa buhay mo? Nung nabubuhay ka pa. Tapos hindi ko alam gaano ka-high-tech doon, ha? Lahat daw ng sinabi natin, i-rewind. Kung chismosa kang Christian, patay. Puro si Biba na lang pinag-uusapan yun. Yung love life ni Biba. Ako naman, natitempt din ako doon sa subject na yun. Yung love life ni Biba. Pero, iniiwasan ko na lang na pag-usapan pag wala siya, para hindi chismis. Nandyan siya, pagka, di ba, inaalam ko yung mga crush ni Biba, gano'n. Yung mga kawaan sa sana ni Lord. Hindi, joke lang. Hindi. Kami ang Biba. Yung testimony ko nga sa live ko, dapat ma-encourage ka doon Biro mo, di ba? Out of nowhere, binigyan ako ni Lord ng partner, di ba? So, ganun din sa iyo. biglang na dating app, no? Sabi ni Pastor Earl. So, judgment. Isusulit natin bilang Christian, bilang anak ni Lord, magsusulit din tayo kay God. Paano natin ginamit yung freedom? Kasi pinalaya nga tayo ni Jesus Christ, di ba? Doon sa ginawa niya sa cross. So, paano natin ginamit ngayon yung freedom na yun? So, magsusulit din tayo. Yun ang nakakatakot na judgment. Kasi bakit? Una, sa aming gano'n, no? Yung kinatatakutan natin judgment, may mga verses tayo sa Proverbs 29 verse 5. Ito muna. A man who flatters his neighbor spreads a net for his feet. So, pag sinabi dyan, pag ikaw, mas pinapaboran mo yung opinion ng ibang tao kaysa sa kung ano yung opinion ni God sa buhay mo. May kasabihan nga, we cannot please everybody. Fear of man versus fear of the Lord. Yun yung lagi. So, okay na yung si God yung judge natin. Ngayon, di ba? Ang isang malaking fear ng bawat isa, yung fear o worldly judgment. Yung judgment ng mga taong nakapalibot sa'yo. Hello? May nagsabi sa akin Uy, Earl, subukan mo kayang magpakulay ng buhok, kulay pula. Kasi uso yun Ano ba ako? Panabong ba ako na manok? Hindi ko type yun Ikaw na lang. No?
Yung people will do everything to the extent na ma-please lang yung mga taong nasa paligid. So, wag ganun. Nakakangawit kasi yun. Hello? Sabi mo sa katabi mo, cute ka na. Huwag ka nang magpa-cute. Sa Matthew 10, verse 28, sabing ganon, and do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, fear him who can destroy both soul and body in hell. So, kapatid, Jesus is greater than the worldly judgment na nag-i-exist sa buhay natin, sa paligid natin. So, does our lives project fear of men or fear of the Lord? Hello? Naalala ko tuloy yung OM ko nung nag-work ako eh. Narinig ko siya, kausap niya yung ibang TL. Dumadaan ako. Oh, ito na siya! Sabi niya. Ay, ano ba yun? Sabi ko, yung OM ko. Kasi pinag-uusapan kanila, Earl. Tapos parang na-awkward yung mga team leader na kausap niya. Tapos sabi ng OM ko, okay lang yan. Sinasabi ko kay Earl kasi si Earl, walang pakialam yan kung anong sabihin niyo sa kanya. Hindi siya, kaya natuwa ako noon sa yung parang, wow, parang kilala na nila ako na hindi ako, walang bearing sa akin yung opinion ng ibang tao. Pero iba naman yung yung good criticism, ha. Kaya dapat, pipili tayo ng tao. Diyan pumapasok yung church. Diyan pumapasok yung small group sa church. Diyan pumapasok yung totoong fellowship. Kaya dapat, meron ka talagang totoong kaibigan. No? Sabi ng isa, Coach Earl, yung kaibigan ko, ang first name niya is Orocan. Magpalit ka na ng kaibigan. Yung buhay ba natin, does it reflect fear of man o fear of the Lord? So, dapat i-deal natin. Jesus is greater than worldly judgment. Sabi sa Hebrews 9, verse 28, no? Tuloy natin, ha? Sabi nga no? So Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for Him. Ito, kagaya nung sinabi kong background kanina, kaya siya ina-exhort, kaya part ng exhortation to. Kasi that time, yung mga taong ina-address nila, mga Jewish background na culture na nakatira sa Italy, sa Rome, parang dahil sa sobrang hirap ng buhay nila, may persecution, tapos yun nga, battling sin, tapos yung sinful nature pa nila, parang nagre-revert na sila sa dating lifestyle nila, yung babalik na sila. Yung parang babalik na ako doon sa synagogue ko. Parang yung nakagawian nilang religion. Marami sa atin ganun, may tendency ganun. Napansin mo ba yung sarili mo, pag sobrang pukpuka na ng mga challenges sa buhay? Dalawa, mamili ka kung sino ka dito, ha. Dalawa lang ang reaction natin. Yung una, mag-iinarte ka. Magsosolo ka. Tapos ang Christian excuse mo pa sa mga kasama mo. Gusto ko lang mag-spend ng time kay God. Just me and God. Diba? Huwag niyo muna akong kausapin. Ako lang at saka si God. Sabi mo sa katabi mo, sus! Hindi totoo yun. Alam niyo bakit? Theologically mali siya talaga. Hindi totoo yun na you and God okay na kayo. Hindi. Bakit? Sabi sa Genesis, mismong si God ang nagsabi, it is not good for man to be alone. Walang pinag-uusapang marriage pa doon, hindi pa sila nagpo-fall noon. Wala pang sin. So, mismong si God, alam ni God, He is enough, pero dinisign niya tayo for one another. Sabi mo sa katabi mo, pakanta, sabi mo sa kanya, kailangan kita ngayon at kailanman. Wala. Kaya sabi nga nung dating kinakanta, di ba? Walang sino man
ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kasi hindi talaga tayo nakadesign na mag-isang mag-journey. We need another believer. Christian grows more in bunches. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pala ako sa buhay mo. Kanya-kanyang epal lang yan. May good epal. Ito, good epal to. Hello? Kaya ako, ganun sinasabi ko sa mga kasama kong Christian. Yan, si Lake. Walang magawa yun sa akin. Pag hindi okay si Lake, nauuta nga sa akin yan eh. Lalo ko siyang kinukulit eh. O hindi ka okay, di ba? Tara, kita tayo. Hindi siya makapalag eh. Ganun kasi yun eh. Hello? Di ba? If you care for the person, alam mo naman na hindi siya okay. Don't take his or her word for it. May toyo nga siya sa ulo ng panahon na yun. Sino ba tama? Ikaw o siya? Siyempre ikaw. So dahil ko yung diretso mag-isip, huwag ka papayag sa gusto niya mangyari. Kaya sabi mo sa katabi mo, pag may toyo ka, epal ako. Kasama siya talaga sa buhay Kristiyano, kapatid. Hello? Ngayon, going back sa text, kapatid, sa mundo na to, kakambal na natin ang suffering. Why? Kasi bakit? God will always use suffering hindi dahil gusto niya tayong pahirapan, kundi He will use it to mold us. Why? Ito yun eh. Pansinin mo, hindi tayo natututo ng diretsuhan. Natututo tayo pag mayroong sakit. Napansin niyo ba yun? Tigas ng ulo kasi natin eh. Mas natututo tayo pag medyo may aray na. Yung, hindi ko nagagawin yun. Di ba? Ang bene, sisisi na ako, sinagot ko kasi nahulog ako, may dimples eh. May dimples pero walang Jesus. Patay. Hello? Di ba? Yung isang kaibigan ko, ano nangyari? Broken hearted ako. Maganda lang pala talaga siya. Sabi ko, kapatid, gano'ng kaganda yan pag walang Jesus yan. Yari ka niyan. Hello? Siyempre, mag-iiba kayo ng values nun eh. Sharam mo kasi. Uy wag ka. Naging ministry ko yan. Kasi, ayaw ko kung anong ratio ngayon. Dati kasi, ang ratio, isang lalaki, 10 babae. Kaya may mga kaibigan ako ng babae, pag may nanligaw sa kanilang hindi Christian, ang sinasabi ko sa kanila, alam mo na stand mo dyan dapat kasi hindi Christian yan. Pero dahil naintindihan kita, dahil I'm your brother, naintindihan ko ang ratio, ang ratio 1:10, share ko yan. Pag tumanggap kay Jesus Christ, panalangin mo, pag-fasting mo na. Pag tumanggap kay Jesus Christ yan, bonus ka. Pero pag hindi tumanggap kay Jesus Christ yan, tabla-tabla na tayo. Hello? Hanggang ngayon, ministry ko yun. Kaya mga girls, pag may ilalapit kayo, hindi ako nagbibiro. Hello? Tapos ito pa, totoo to. Ang manloloko, galit sa kapwa manloloko. Kaya pag may nanligaw sa inyo, malayo pa lang, amoy ko na yan. Manloloko yan. Dati ako manloloko eh. Di ba? Alam ko na yan. Lakad pa lang yan. Pormahan pa lang yan. Tayo pa lang ng kwelo niyan. Alam ko na yan. Di ba? Wala yan. Manloloko yan. Ganyan na ganyan ako dati. Hello? Kaya lahat ng suffering talaga, dapat ang mindset natin, kagaya sinabi sa verse, everything will end kasi, kapatid.
Mahirap yung isang bagay na parang ginagawa mo siya tapos walang katapusan. Mapapagod ka talaga. Halimbawa, nag-work kayo ngayon. Pag ang mindset mo, mag-work ka na lang, para kang kalabaw habang buhay, mag-work ka lang na mag-work, eh, mapapagod ka talaga niyan. Pero pagka in-insert mo yung katotohanan sa mind mo, na ano man yung ginagawa mo ngayon, dapat i-weigh mo siya. Dapat may eternal value yan. Bakit? Kasi there will come a time, everything will end. Bakit? Babalik si Jesus Christ. And pagbalik niya, He will be the King of Kings and Lord of Lords. Kasama sa pagbalik niya, all sufferings will end. Kaya sabi sa Revelation, di ba? And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man. Ito na yung time na nakita ni John na yung end na. So si God kasama na tayo. He will dwell with them and they will be His people and God Himself will be with them as their God. Sabi sa verse 4, He will wipe away every tear from their eyes. Hindi ko alam kung gaano kalaki yung pampahid niya sa mata ko kasi malaki yung mata ko. Pero darating daw yung punto, wala nang suffering. Sabi ganun, and death shall be no more, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. And he who was seated on the throne said, Behold, I am making all things new. Also he said, Write these down, for these words are trustworthy and true. Kaya hawakan mo yung katabi mo, hawakan mo siya. Nang may pagmamahal, sabi mo sa kanya, kaya mo yan. Whatever season you are in right now, are you suffering? Kapatid, it will come to pass. Sabi nung sa movie na Three Idiots, di ba? Ginagawa ko yon yung all is well, all is well. Di ba? Kasi dadaan ka lang talaga dyan. Ngayon, may mga sufferings na consequence ng maling choices natin. Kailangan din natin siyang harapin. Pero I pray na sana malesen yun. Hello? Mahirap yung lahat na lang suffering mo dahil mali yung mga pinaggagawa mong desisyon. Mahirap yun. Di bali na mag-suffer ka kasi inaalaw ni God yun kasi yun lang yung way para ma-mold yung karakter mo. Why? Kasi pag God-based yung magiging suffering mo, grabe, ipopromote ka ni Lord after yan. Hello? Kaya Biba, pag hindi ka nakinikilig sa gwapo, magugulat ka na lang, magkaka-boyfriend ka na. Sabi ni Biba, ay, hirap nga. Time will come, all suffering will cease to exist. Kapatid, wag natin kalilimutan yon. Kasi maraming Christian, we live a life na parang rat race. Yung alam mo yung alaga na umiikot sa wheel lang. Paikot-ikot. Hindi. Mag-i-end to. Tapos na tong buhay na to. Tapos na tong kwento na to. And ang good news, sabi mo sa kanya, ang good news, winner ka, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, winner ka. Di ba? Ito yung kwento na hindi tayo talunan. Ito yung kwento na panalo tayo. Kaya, may share ako kasama nito. Alam niyo ba yung enthusiasm? Ano yung ibig sabihin ng enthusiasm? Ang origin nito, ito comes from the Greek word enthusiasmos, meaning to infuse with a delightful spirit. Ibig sabihin, dati pala, ibig sabihin sa Greek, God is with you, kaya enthusiastic ka. Eh di ba applicable sa ating mga Christian yan? Kasi bakit? Pag tinanggap mo si Jesus Christ, the Holy Spirit dwells in you. And the fruit of the Holy Spirit, ang isang fruit of the Holy Spirit is joy. Hello? Kaya applicable sa atin yung enthusiasm. Sabi, it was originally used to refer to a person possessed by God or someone who exhibited intense piety. Ibig sabihin, enthusiastic, yung passionate. Makikita sa iyo yun.
Hindi pwedeng enthusiastic ka, tapos pakita mo nga yung enthusiastic ka. Hindi pwede yung poker face. It will show. Applicable sa atin eh. Bakit? Biro mo, possessed by God. Tayo lang naman yung ganun. Tayong mga Christian. Bakit? May Holy Spirit nga tayo eh. Kaya kapatid, does it shows na enthusiastic ka? Hello? Kaya nga napaparatangan tayo, may toyo tayo sa ulo eh. Albert, nasabihan ka na ba nun? Yung parang nawirduan sa'yo yung nakakilala sa'yo. Ang laki-laki ng problema mo, masaya ka pa rin. Kasi nga, we have, at the back of our mind, we have Jesus, we have everything, this will end. Dadaan lang to. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag mong tambayan. Pag nasa gitna ka na sa suffering, huwag mong tambayan, kapatid. Nakatambay ka pa, nakadikwatro ka pang gano'n. Daanan mo lang yan. Daanan mo lang siya kasama si God. Pag kasama mo si God, kasama mo yung may fruit of the Holy Spirit, isa nga dun, joy. Sabi ni David, the joy of the Lord is my strength. Kaya everything will be possible. May problema, nakangiti ka pa rin. Why? Kasi, alam mo yung truth. So, and lastly, ito mag-ano tayo, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of God. The right hand of the throne of God. Looking to Jesus. Alam mo, pag nag-hike ako, isa sa mga, kaya gusto ko nag-hike kasi, yung mental toughness. Isa sa pinakamahirap na hinike ko, yung Giting-Giting sa Sibuyan Island. May nagyayaya nga sa akin dun eh. Balik tayo dun, Earl. May toyo lang sa ulo yung babalik sa ganung bundok. Ang hirap kasi talaga. Yung hike proper mismo, 1 linggo. Kasi ang layo talaga. O sa Romblon, sa Sibuyan Island. Kasi magbabarko ako ba papunta doon. Tapos, bago ka pumunta doon sa paanan niya, malayo. Tapos isa sa sumunod doon na mahirap, yung Halcon sa Mindoro. Grabe talaga yung, kasi ako, ang hinahike ko na, yung mga 2,000 meters above sea level na bundok. Pag mababa yun, medyo mayabang na ako, tawag ko doon burol na lang. kasi ba't ako na-addict sa pag-hike? Ito naman sa akin bilang Christian. Pag nakarating na ako sa taas, no, nagbibuild ako ng altar ko doon, nagko-quiet time ako doon. Ang sarap kasi visual ako. Sarap mag-quiet time pag sunset, tapos may sea of clouds, no. Grabe yung favor din sa akin. Kagaya sa Giting-Giting. Grabe kasi doon, may sariling klima yung ibabaw ng bundok. So ako, iniisip ko na lang, minsan kasi darating yung point na doon sa gitna ng hike, magtatanong yung isip mo sa sarili mo, ba't mo ba ginagawa to? Tapos ini-imagine ko na lang yung ni-research kong itsura ng bundok, yung summit. Grabe, no? Nag-hike kami sa Giting-Giting. May kasama kaming, mabait naman sila, kaso mga mapamahiin sila. Naniniwala sila sa swerte, kaya minamala sila eh. Hindi, mapamahiin sila. Yung isa pamahiin nila, yung habang nag-hike, wag daw masyadong maingay, baka daw umulan sa taas. Sabi ko doon sa kasama ko, may kasama akong Christian, sabi ko sa kanya, mag-ingay tayo. So, ginagawa namin, nagpa-praise and worship kami pa. Wakit kami, 4 kami Christian. Sabi nung, ingay nitong mga to, baka mamaya wala tayong clearing, ibig sabihin yung sa taas. Sabi ko, hindi wala ka sa ganyan, may-ari ng bundok, si God. Sabi. Pag first time niya, 8 beses na siyang umaakit doon sa Giting-Giting niya. First time niya na pag-akit namin, walang ulan. Tapos sobrang clear yung skies. Kaya sabi niya sa akin, Earl, sabi niya, yung mga susunod na akit ay mumundok, sasama ako sa iyo.
Ang lakas mo kay God. Ganun din yung isang kasama namin sa Alcon. Sa Alcon naman, nakakita na ba kayo ng limatic? O, yung linta na gumaganon-ganon. O, sa Alcon, 7 yung level ng lugar, 7 limatic. Patapang ng patapang. Ano ba nung umakit kami, minimum ng 100 na limatic kung kakagat kasi sa isang hiker. Nung umakit kami, nag-pray kami. Alam nyo ba, wala akong limatic. 4 kaming Christian, hindi kami kinagat ng limatic. Tapos pagdating namin sa taas, first time din nung kasama namin, parang yun naman, parang lagi siyang umaakit doon, parang pang 15th time niya na, hindi siya nakakaranas ng sunset. Kasi pag akit niya sa taas, umuulan. First time niya, pag akit namin sa taas, may sunset kami. Doon sa camp, sa taas, sa summit. Tapos nung kinabukasan, may sunrise din kami. Tapos may sea of clouds kami. Kaya yun din, sabi niya din sa akin, Earl, kailan ka ba akit na Apo? Sa'yo na lang ako sasama. Lakas mo kay God. Tapos nakakatawa no, habang nanonood kami nung sunrise, nakikinig, may speaker ako maliit, nakikinig kami ng 10,000 reasons. Tapos yung lahat na nasa campsite, kinakanta na yung worship song. Kasi ang ganda talaga ng sunrise eh. Yun nga lang yung kasama ko, sa sobrang ganda ng worship namin, nakalimutan niya yung time-lapse namin. Hindi niya napindot. Ngayon, ba't ko siya sinishare? Ganon din sa faith natin, kapatid. There will be times na tatanungin ka, ba't ka naniniwala sa faith na to? Tapos ikaw mismo tatanungin mo yung sarili mo, Lord, bakit ko ba ginagawa talaga to? Diba? Guys, fix our eyes on Jesus. Sabi mo sa katabi mo, it's worth it. Kaya, nung nabalitaan ko yung testimony nung yung pinatay na Christian nakaraan, naalala ko yung kasi meron akong Fox's Book of the Martyrs. Isa yun sa book na paborito ko nung bago akong Christian. So, hinalukay ko siya dun sa mini library ko. Tapos binabasa ko siya. Kasi, minsan kasi ang kalaban natin mga Christian, nagiging lenient tayo. We take things for granted. Hello? Kaya ngayon parang nire-recall ko yung mga na-memorize kong verse. Nakakatawa dati eh. Na-challenge talaga ako eh. Doon sa mga Chinese na kaibigan ko. So kakapatid, sabi mo sa katabi mo, tingnan mo, mukha ba siyang masayahing Christian? Mukha ba siyang pupunta ng langit? Dapat ganyan yung mga mukha natin. No? So, recap natin yung ating points ngayong umaga. So, Jesus is greater than our sins. Kapatid, our struggle with sin will not end until na umakyat tayo sa langit. Yung temptation, hindi yan titigil. Pero, lagi nating alalahanin, Jesus is greater than the sins na ma-encounter natin. So, kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan. Jesus is greater than worldly judgments against us. Kapatid, hindi lahat ng, alam mo, may mga tao talagang pinanganak sa mundo na dinisign sila ni Lord na sila yung magiging liha ng buhay nyo. Anong liha? Di ba yung mga furnitures na, wooden furnitures na magaganda, hindi naman yan gaganda pag hindi niliha yan eh. Kaya dati, may mga kasama ako sa work, no? Ang tawag sa kanya, Mr. L. Sabi niya, ba't kaya Mr. L tawag sa akin? Sa secret, hindi niya alam, liha. Siya yung liha ng buhay ko. No? Kaya sabi mo sa katabi mo, ouch. Siyempre, pag nililiha ka niyan, di ba? Kasi pag, tignan ninyo logic lang. Pag wala kang kasamang pikon, hindi mo ma-realize na, ay, kailangan pala hindi ako pikon. Ang masama kasi ikaw yung pinipikon niya. Hello? Ganon. Pag hindi mo na-encounter yung mga traidor sa buhay, hindi mo pahalagahan paano maging faithful. Paano maging honest. Kasama ang palad, ikaw yung tira-traidor. Ramdam na ramdam mo. Okay lang yon. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan.
Tapos kapatid, pag medyo down na down ka na, no? Tapos, alam mo yun, pakiramdam mo lugmok ka na. Ilagay mo sa isip mo, ang kailangan mo si God at yung katabi mo. Yan, katabi mo. Yan, yung pagmumukha na yan. Wala kang choice. No? Yan ang kasama mo talaga. Diba? Kaya, alam mo, blessed nga tayo mga Christian kasi nasa lugar tayo na kung saan hindi na tayo kailangan mag-struggle, maghanap kung sino yung magiging totoong kaibigan mo. Kasi mag-church ka lang, makikita mo na eh. Hello? Nasa sayo na lang kung wala ka pang totoong kaibigan. Kung na may diferensya talaga nun. Jesus is greater than our sufferings. All sufferings will cease. No? Kasi bakit? Matatapos lahat to, Jesus will return as King of Kings and Lord of Lords. So, ito yung mga questions na kailangan natin ibaon ngayong umaga na to. Are you showcasing a redeemed life? So nakikita ba sa buhay natin na ni-redeem talaga tayo ni Lord? O tayo yung pag may nakakwentuhan tayo yung unang, tayo nagko-contribute para maging down yung mga kwentuhan mo. Di ba? Yung parang pagkakausap ka, di ba? Yung parang, alam mo, wala nang pag-asa. Di ba? Parang, naku. Does your life reflect fear of the Lord o fear of man? Pag may nakakwentuhan ka ba sa office, tapos yung mga kasama mong katim mo sa office, lugmok sila sa mga workload nila, ikaw pa ba yung magsasabi na, patay ka dyan. Papalpak ka. Dapat hindi. Hello? Lagot ka kay boss. Tigmaok ka. Dapat tayo yung enthusiastic. No? Tayo yung ma-encounter nila na may enthusiasm. Kasi alam natin eh. Alam natin yung script ng kwento na to. So, hindi ko alam kung ano yung actual na sitwasyon niya ngayon. Pero sa oras na to, let's all stand. And could you just grab a partner? And let's be a church. No? Yan. Let's grab a partner. No? Encourage mo yung partner mo na yan. Kasi kahit anong tanong mo ngayon yan, ang isasagot niya na sa'yo, okay lang. So, grab a partner. Mustahin mo siya. Oh, bago kayo mag-pray, ito bago kayo mag-pray, let's be a church Kasi ang church, hindi lang Sunday. So, pwede bang yung kapartner mo na yan, pwede bang kunin mo yung number niya? Tapos kamustahin mo siya within this week. No? Kayong dalawa, magkape kayo. No? Tagal na kayo magkakilala. Kung kaya nyo mag-meet, magkamustahan kayo. Kasi, ang church is 24/7 supposedly, di ba? So, hindi siya yung tuwing Sunday lang. So, okay? Pray for one another po.
Amen. Amen. Sige, let's wait for others as they wrap up their prayers. Amen. Yan. So, let's dip our hands kay Lord. Let's dip our hands and we're gonna ask for blessing kay God. The Lord bless you and keep you. Let His face shine upon you and give you peace. In Jesus' name, just we pray. Amen. God bless. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na binigay sa amin sa araw-araw, O Lord. Ibig mong kay ganda sa iyong krus, ibinuhos. Maaari niyo bang itaas ang inyong mga kamay, mga kapatid? Ialay mo. Pag-ibig mong kay ganda, pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus, ibinuhos. O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, ako'y sa'yo, ako'y nilaban mo, ikaw lamang ang kailangan ko, mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo kay ganda. Ako'y sa'yo, ako'y nilaban mo, ikaw lamang ang kailangan ko, mabubuhay sa biyaya
Pag-ibig mong kay ganda. Pag-ibig mong kay ganda. Sa iyong krus, ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda. Oh yes, oh hallelujah. Maraming salamat po sa ating pagdalo sa ating Sunday service. Inaasahan po namin kayo na makita next week. And even yung mga nasa online, maraming salamat po sa panonood. Kung nasan man kayong lupalop ng mundo, sa ibang bansa man kayo, maraming salamat po. So, maraming salamat po. God bless you.